Totoo, nakatakda ng magwakas ang buhay ng bituing Betelgeuse na tinatawag ring Alpha Orionis, at ang pagwawakas na ito ay mauuwi sa pinakamalaking pagsabog na pwedeng mangyari sa space na tinatawag na supernova. Ang tanong, anong eksaktong petsa ito mangyayari at makikita ba natin ito dito sa Earth? Sa pagsabog ng Betelgeuse, isang kamanghamanghang palabas sa kalangitan ang masasaksihan ng mga tao sa Earth bago tuluyang mawala sa langit ang bituin na ito. Ang Betelgeuse ay matatagpuan sa konstelasyon ng Orion. Ang konstelasyon ay grupo ng mga bituin na kung titignan sa kalangitan ay tila bumubuo ng hugis o pattern gaya ng hayop, bagay o karakter sa mitolohiya. Ang Orion constellation na parang korteng taong namamana ay ipinangalan kay Orion the Hunter, ang pinakamagaling na hunter o mga ngaso sa Greek mythology na kilala sa kanyang kagwapuhan. Mas madali mo sigurong makikita ang Orion's Belt na siyang nasa gitna ng Orion Constellation na parang sinturon sa baywang ni Orion the Hunter. Ito yung tatlong maliliwanag na magkakatabing bituin na bumubuo ng pattern na parang sinturon. Ibaling mo pa ang tingin mo sa bandang ibabaw ng tatlong bituin at naroon ang Betelgeuse, ang ikasampung pinakamaliwanag na bituin sa gabi. Hayun siya, mapula-pulang nagniningning sa kanang balikat ni Orion. Nasa mga 700 light years ang layo ng Betelgeuse sa atin dito sa Earth, kaya hindi naman magiging delikado sa atin ang mangyayaring supernova. Para makapaminsala ang radiation na manggagaling sa supernova, dapat ay mas malapit ito sa 50 light years sa Earth. Kumbaga, wala tayo sa danger zone. Gayunpaman, sa layo ng Betelgeuse, ang liwanag na malilikha ng pagsabog nito ay magiging kapansin-pansin sa kalangitan at makikita ng lahat ng tao. Matagal nang pinag-aaralan ng mga astronomers ang napipintong pagsabog ng Betelgeuse. Gumagamit sila ng mga komplikadong simulation programs at supercomputers upang makita ang mga posibleng mangyari. Nakatulong rin ang naobserbahang supernova noong 1987 na tinawag na Supernova 1987A o SN 1987A. Ito ang kauna-unahang supernova na nakita mula sa Earth mula nang naimbento ang telescope. Nagmula ito sa kapitbahay nating galaxy na Large Magellanic Cloud na ang layo ay mga 167,000 light years mula sa Earth. Ang bituing sumabog na pinanggalingan ng SN 1987A ay isang blue supergiant star na tinawag na Sanduliac-69202. Dahil dito, nagkaroon ng pagkakataon ang mga astronomers na mapanood ang aktwal na nangyayari sa isang supernova, at ang mga tinatalakay ko dito ay base sa mga pag-aaral at naitalang obserbasyon ng mga astronomers. Anila, bago pa makita ang liwanag mula sa SN 1987A na una nang dumating dito sa Earth, ang mga neutrinos na nilikha ng malakas na enerhiyang galing sa supernova. Ganito rin ang inaasahan sa Betelgeuse, na ang pinakaunang senyales na nagsisimula na ang supernova ay kapag nagdatingan na sa Earth ang mga neutrinos. Ang mga neutrinos ay napakaliliit na particles na walang electric charge, halos walang bigat at bumibiyahe ng halos sing bilis ng speed of light. Sobrang liliit nito na milyon-milyong beses na mas maliit pa ito kaysa sa isang electron. Nakakalusot ito sa halos lahat ng bagay, kaya tinawag rin itong ghost particle. Ang katangiang ito ng mga neutrinos ang dahilan kung bakit mas nauuna pa itong makarating sa Earth kaysa sa liwanag mula sa supernova. Madali itong nakakatakas sa bituin kaysa sa mga photons o light particles na tumatama o nag-i-interact pa sa ibang material sa bituin bago ito makalabas. Noong 1987 ay tatatlo pa lang ang mga neutrino detectors sa Earth. 25 neutrino ang na-detect ng tatlong ito galing sa Supernova 1987A. Pero ngayon, marami na ang mga neutrino detectors. Kumpara sa SN 1987A, ang Betelgeuse ay dihamak na mas malapit sa Earth. Inaasahang milyon-milyong neutrinos mula sa Betelgeuse ang madedetect ng mga kasalukuyang mas sensitibong detectors kapag nangyari na ang supernova.
Ang mga detectors na ito ay kabilang sa isang malawakang proyektong tinatawag na Supernova Early Warning System o SNOOS. Ang lahat ay nakakabit sa isang central computer kung saan sila magpapadala ng mensahe kapag na-detect na ang mga neutrinos. Iaalerto naman agad ng SNOOS ang mga astronomers upang maging handa na itutok ang kanilang telescope para maobserbahan ang supernova at maipaalam rin sa publiko, sa ating lahat, ang mangyayari. Sa puntong ito, sumasabog na ang Betelgeuse at ang enerhiyang nalilikha nito ay mas malakas pa sa lahat ng enerhiyang malilikha ng ating araw sa buong buhay niya. Paglipas ng mga 2 hanggang 3 oras pagkadating ng mga neutrinos, saka palang makikitang ang Betelgeuse ay liliwanag ng mga 7,000 times na mas maliwanag kaysa dati, mga 40 times na mas maliwanag sa planetang Venus. Tatagal ito ng mga ilang minuto bago bumalik sa halos parehong liwanag gaya ng dati. Unti-unti, sa loob ng mga 10 araw, mas liliwanag uli ito hanggang maging kasing liwanag ito ng full moon. Pagkatapos noon, mga 3 buwan naman itong kasing liwanag na lang ng half moon. Kumbaga, para pa rin tayong may dagdag na liwanag sa gabi bukod sa buwan. Mababawasan pa uli ito ng liwanag, pero sa loob ng 1 taon ay kita pa rin ito kahit daytime. Pero sa marami pang taong daraan ay makikita pa rin natin ito sa gabi bago kumupas ang liwanag, dumilim at tuluyan ng maglaho. Sa puntong iyon, mabubura na rin ang bituin sa kanang balikat ni Orion. Hindi man makakapinsala sa Earth ang supernova, may maliliit pero nakakamanghang epekto pa rin ito. Halimbawa, karamihan sa mga hayop ay nakadepende sa liwanag ng buwan para malaman ang kanilang direksyon. Pero dahil may isa pang kasing liwanag rin ng buwan, pwede silang malito. Medyo mahihirapan rin ang mga astronomers na mag-obserba sa kalawakan dahil sa dagdag na liwanag ng supernova. Pati ang pag-obserba sa Betelgeuse mismo ay magiging isang malaking hamon. Kailangan pa nilang i-adjust ang kanilang mga telescopes para mabawasan ang liwanag na kokolektahin ito. Noong taong 2019, napansin ng mga astronomers na medyo kumulimlim ang Betelgeuse. Nagpatuloy ito sa pagdilim at noong 2020, mahigit pa sa 2/3 ang nabawas sa liwanag nito. Kahit walang gamit na telescope ay kapansin-pansin ang pagdilim ng bituin. Ito ang dahilan kung bakit umugong ang spekulasyon at marami ang nagbalita na malapit nang sumabog sa isang supernova ang Betelgeuse. Nang suriin na ang mga datos mula sa Hubble Space Telescope at ibang obserbatoryo, nakita ng mga astronomers na nagbuga ito ng mainit at makapal na material na nang lumamig ay bumuo ng dust cloud o ulap ng alikabok. Natakpan ng nasabing dust cloud ang isang bahagi ng bituin, kaya ito dumilim mula sa paningin natin dito sa Earth. Sa mga sumunod pang pag-analisa ng mga datos, nakita ng mga astronomers na natapyas ang isang bahagi ng surface ng bituin dahil sa surface mass ejection o SME, para itong pumutok na bulkan na ang tuktok ay tumilapon dahil sa lakas ng pagsabog. Ilang beses na mas mabigat pa sa ating buwan ang natapyas na bahagi ng Betelgeuse na tumilapon sa space. Ito ang material na unang nakita ng mga astronomers na naging dust cloud ng lumamig. Ang ating araw ay nakakaranas rin ng parang ganito na tinatawag namang coronal mass ejection o CME. Pero ang SME ng Betelgeuse ay mga 400 billion times na mas malakas kaysa sa isang typical na CME. Ayon sa mga astronomers, kahit umaaktong kakaiba ang Betelgeuse, hindi ito nangangahulugang malapit na itong mag-supernova. Ang Betelgeuse ay isang red supergiant. Napakalaki nito, mga mahigit 1,000 beses itong mas malaki sa ating araw. Kung napalitan nito ang ating araw, ang lahat ng planeta mula Mercury hanggang Jupiter, ibig sabihin kasama tayo, ay nakain na lahat nito. Ang mga ganito kalaking bituin lang na at least ay 5 beses na mas mabigat sa ating araw ang nagtatapos sa isang supernova. Hindi ito mangyayari sa ating araw. Ang Betelgeuse ay halos 10 million years old lang. Dehamak na mas bata ito kaysa sa ating araw na mga 4.6 billion years old na.
Pero ang ating araw ay nasa kalagitnaan pa lang ng kanyang buhay, samantalang ang Betelgeuse ay nasa takip-silim na, malapit na itong mamatay. Ito ay dahil ang malalaking supergiant at mabibigat na bituin gaya ng Betelgeuse ay mas mabilis na nauubos ang kanilang fuel kaysa sa mga medium-sized stars gaya ng ating araw. Kapag naubusan na ng hydrogen fuel sa kanyang core ang ating araw, ito ay magiging red giant star. Ang mga supergiant stars naman, kapag naubusan na sila ng hydrogen, ay nagiging red supergiant stars. Ang Betelgeuse na isang supergiant star ay naging red supergiant mga 2,000 years ago. Ibig sabihin, naubusan na ito ng hydrogen. Sa loob ng 2,000 years hanggang ngayon, mas mabibigat na elements na ang nalilikha ng nuclear fusion sa core ng Betelgeuse, tulad ng helium, carbon, magnesium, oxygen, silicon, at kapag nagsimula ng malikha ang iron, wala pang isang araw ay mangyayari na ang supernova. So, kailan nga ito sasabog? Ang totoong sagot dito ng mga astronomers, base sa mga computer simulations na ginawa nila, ang Betelgeuse ay sasabog sa isang supernova sa susunod na 100,000 years. Ibig sabihin, pwedeng bukas, pwedeng next year, pwedeng 10,000 years from now, pwedeng 100,000 years from now. Hindi rin nila alam ang eksaktong petsa. Basta ang prediction nila ay within the next 100,000 years. Pero dahil mga 700 light years ang layo nito sa atin, kung bukas natin makikita ang liwanag ng supernova, ibig sabihin nangyari na ito 700 years ago pa. So, mga taong 1322 pa. Oh, alam nyo na yan, Infomates, ang liwanag mula sa supernova ay bumiyahe ng 700 years bago makarating sa Earth. Ang supernova 1987A na 160,000 light years ang layo sa Earth ay naobserbahan noong 1987. Ang kaganapan ay aktwal na nangyari noong 158,013 BC. Para siyang delayed replay ng aktwal na pangyayari. Masaksihan man natin ang pagsabog ng Betelgeuse sa lalong madaling panahon, huwag mabahala, Infomates. Gaya ng sinabi ko kanina, hindi tayo mapapahamak dahil dito. Sana'y nabusog ko kayo ng maraming impormasyon sa video na ito. Please don't forget to like, comment, and subscribe. Or you can also show your support by clicking the thanks button below. Maraming salamat, Julie Wisconsin, Tholitz Gonzalez, Travel with Christian, Sedi, Cesaria Ventusa, and Black Whites for your super thanks. Before you leave, do check out these videos. Baka hindi nyo pa napanood. Ingat kayo lagi, Infomates. God bless!